Ephesians Officer. Mr. Moreno. Let us all feel the presence of our God. Tayo po ay manalangin sa oras na ito upang isang muli at idulog sa Panginoon ang kasalan na kung saan ating po masasaksihan sa hapon po ito. Tayo lahat ay manalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ama namin Diyos, kami ay nagpapasalamat sa araw na ito sa isang napakagandang panahon ay pinagkaloob mo o Diyos sa bawat isa. Narito po kami na kung saan ay nakikiisan at sumasaksi sa pag-iisang titig Panginoon ni Jay at ni Gilberty. Panalangin po namin ang kasalang ito ay iyong pong pagpalain. Pagpalain mo o Diyos ang bawat isang narito at ang kabuuan ng daang lugar na ito. At ngayon pa lang po ay pinapasalamatan na po namin ang iyong pagsama at tagumpay ng mula po sa iyo. Ito ang aming panalangin hiling sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So ang kalinga po, hindi lamang namin pagtrabahay ng sa iba. Higit sa lahat po, nais namin po na ang bawat pamilyang Pilipino ay ilagay sa tama o maayos at kasama. Kasi po sa survey, napakaraming Pilipino po na may anak na 3, 4, 5 higit, pero hindi po pala silang kasal. Si Kim po ay nakilala ko siya through social media. Siguro accidentally ang nangyari, no? Tapos na kilala ko siya at naging thumb maker na editor si Kim. Ngayon, dumating po sa punto na sabi ko, kayo ba ay kasal na ni Jay? Jay parang. Sabi ko, bakit? Kasi kasal ka namin. So, ito ba naganap ngayon? Meron bang tututol dito na hindi kasal to? At sinulpay namin? Wala naman. So, wala po. So, magandang hapon po sa ating lahat. Isa na pong palakot para sa kanila. Ngayong hapon po, nagkuha ko ng Bible principle kasi marami rito mga Kristiyano, di ba? May binanggit kasi ang Bible sa Book of Genesis tungkol po sa pag-aasawa. Ano sabi sa verse 2, 21 and 25? Ano sabi rito? Kaya pinatulog ng Panginoong Diyos ang tao, si Adan, noong unang panahon. Samantalang natutulog, hindi natutulog, ginawa ng Diyos ang isang tadyang nito. At pinaghilom ang sa tapat niyon. Ang tadyang na iyon ay ginawa niyang isang babae. Kaya lumabas po si Eva. Diba? Ang ginawa ng Diyos si Adan. Ginawa ng Diyos si Adan, pinatulong, ginawa niyang tadyang. Sabi ng Bible, kung tadyang, ginawa niyang babae. At sinabi ng lalaki, sa wakas narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, at buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya, sapagkat sa kanya sapagkat sa lalaki siya'y ginuha. Verse 24 po, ano sabi dito? Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. So maliwanag po sa verse 24 na kapag ang lalaki po at babae ay lumagay sa magulong buhay, may pag-aasawa nga, dating tahimik, inagulo. Kasi
Kasi may hindi ka ano, nakikiso sa buhay niya. Isa na iba, dumating na po yung time na lumagay sa tahimik, hindi po. Mas magulo po niya asawa. So, alam niyo po, ang wedding po is a one-day commitment. Isang araw na commitment po ang kasalang ito. After ito, wala na. But, marriage is a lifetime commitment. Hindi nyo ba alam na kahit mga artista, mga mayamang tao, ikinasal, pero paglipas ng ilang taon, 2, 3, 4, naghihiwalayan po sila. Maraming ganyan po na bunda ang kasalan, di ba? Grande ang kasalan, pero after ng ilang taon, nagkahiwalay dito. Kaya sabi dito po, mas mainam po yung habang panahon na sila po ay magsasama bilang mag-asawa. Mayroong po, the law of about marriage, mayroong batas. O panuntunan po tungkol po sa pag-aasawa. Batas o law. Unang-una po yung law of priority. Ano yung law of priority po? Mga kalingap. Hindi yan pagkasweldo siya ang kita niya, bibigay niya sa kapatid, bibigay niya sa magulang. Hindi ganyan. Mas may kapalan po ang asawa niya. Sabi ng Bible, iiwan na po ng lalaki ang magulang at ang babae. Sila ay magkasama sa isang lugar. Kumagkukod ng tahanan. The law of priority. Ikaw, Jason Pico, natanggap mo ba si Kim Hobilia upang maging asawa mo? Opo. Mamuhay ng magkasama. Opo. Siya ba iyong iibigin, mamahalin, igagalang at iingatan? Opo. Sa sakit at kalusugan, kayo sa lamang inyong pinagsalin habang kayo nabubuhay. Opo. Salamat po. Pwede ka na po. Saan yung ating maid of honor? Maid of honor. Pilia. Natanggap mo ba si Jay Solpico upang maging asawa? Opo, tinatanggap ko po. Mamuhay na magkasama, siya ba yung ibigin, mamahalin at inagalan? Opo. Iingatan sa sakit at kalusugan kaya siya naman ang iyong pipisanin habang kayo nabubuhay sa bunang ibabaw. Opo. Pwede ka lang ito. Sabay gawa sa ginto. Pwede ba isang lang ito? Hindi. Okay lang. Mabuti pa rin isang lang. Kasi ating bisman yan. Bisman, nagagawa yung singsing. Bigyan mo na yung meno. Yung sa babae. Okay na, dito. Huwag mo ibigay dyan, sabi mo na. Sabi sa babae ito. Yan. Ang singsing po, ito ay panlabas at pisikal na inyong laban at ang pusong nagmamahalan. Ito po ay gawa sa ginto. So siguro po ng kadalisayan na dapat maghari sa puso ng bawat isa. Sa inyong dalawa po, no? J and K. So ito po ay bilog. Pagpahiwatig po na ang pag-ibig, hindi dapat walang katapusan. Kasi wala siyang hangganan. Diba? Bilog. Walang hangganan. So, Jay? Nagsisilbi ang kahabang buhay. Yeah. Okay. Yung kasulta. So, yung sa kay Kim naman, kasing slave po, ito rin po ay bilog. Ang tunay po na dapat ang inyong pagmamahalan at pagkasama po ay walang hanggan o walang katapusan. Hindi kayo dapat maghiwalay. Ano? Kasi bilog yan, no? Pag-iikot sa inyong dalawa. Microphone. At ipinapangako ko na
alagaan kita ng panghawang buhay. Ayan. Dapat po ang bawat pamilya Pilipino mayroong Bible na dapat natin basahin. Hindi lamang mga magazines, balita o tiyarin. Dapat po ito sa mga anak ang tungkol sa Panginoon. Na mayroong Diyos na lumikha ng langit, may Diyos na lumikha ng lupa at lahat ng bagay, at may Kristo na namatay sa krus upang tubusin tayo sa mga kasalanan. Dapat po sa mag-asawa ay magbasa, hindi ihampas ay ewan ko lang, dapat po maging gabay sa atin ito. So, Kim and JNP, tagapin niyo po ang Bible na ito. Microphone. Anong nasabi niya? Salamat sa Biblia nito at magiging gabay namin sa pagsasama namin at ito ang magiging pundasyon namin. Salamat sa Bibliang ito dahil ito yung magsisilbing gabay namin sa pagsasama namin sa hawang buhay. Ayan. Okay? So, na pagsasagot ng babae sa kanyang asawang lalaki. Sa asawang babae. So, ang simula po ng bilo po ay sa gisag ng pagiging isa. So, ito ako sa kurton. May bawat ulo. Yan po sa gisag po ng relasyong walang pati. Walang putol na pagsasama. Tulad ng isang matibay na kordon ay hindi napuputol. Ito ay simbolo ng inyong pangakong pagmamahalan magkailanman. Kami po ni Mrs. Yung color po ng wedding motif namin ay white, nude and beige. Yung white po ay nagsisimbolize po yun sa katapatan namin sa bawat isa. At yung brown naman ay nagsisimbolo ng pagiging matibay ng aming pagsasama. So, salamat po sa motif po nila. Mga symbolize po na kayo. Huwag mo lang ikulit. Lagyan mo. Ayan. Ipas po sa loob. Ayan. Okay. So, kayo po ay ay ko to. Hindi na. Hindi na mag-group. Inumin na. So, ayan. Salamat po. At sa palagpagan po mga kapatid. Sa Rinong, si Pastor J. Nalan. Ayan. Muli natin pong ipanalangin si Jay at saka si Kimberly na kung saan po ay nag-iisang lingkid po sa oras na ito. Panginoon, muli maraming pong salamat. Panalangin po namin si Jay at saka si Kimberly ay ibong pagpalangin. Ang mga minilithi, minanais ng buong puso ay bigyan mo po ng katugunan at kasagutan. Pagpalain mo po, Panginoon, silang mag-asawa. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Dakilat mga pangyarihan Diyos sa buhay. Salamat po, God, sa hapon ito, sa mag-asawang ito, Panginoon, na pinagpuklod mo. Ang buhay nila, Panginoon, ay inyong pagpalain, financial, physical, and spiritual, at gumamit pa, Panginoon, ang kanilang pagsasama, at bigyan mo pa po sila ng maraming anak ayon sa gusto po nila, Panginoon. At sa mga nakapaligid dito, Panginoon, ay saksi, Panginoon, na tumibay pa ang kanilang pagsasama. Salamat po, Panginoon Jesus, sa pangalan. Amen. Amen. Okay, hindi na kayong umupo muna. Tayo dumago po sa aras. No? Ecclesiastes 10 verse 19. Ang pagkain ay nagdudulot ng kasiyahan at nagpapasaya sa buhay ng tao. Ito'y mabibili lahat ng salita. Lord, ngayong hapon ito, Panginoong Diyos na may likha,
may akda, may gawa ng langit at ng lupa, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Muli, Panginoon, lumutulog kami sa luglugan ng iyong mahabaging biyaya, Panginoon. Narito po, si Jay Solpico at Kim Hobilia, Panginoon, ay nag-iisang bibig, Panginoon, dumago sa seremoniya ng kasal. Dalangin po namin, O Diyos, na ang iyong pagpapalay tumaloy po sa buhay nila. Bigisin po ng iyong pag-ibig, ang ilang pagmamahalan, Panginoon. Nawa ito'y tumagal, Panginoon, ang ilang pagkasama ng ilang Diyos at magbunga ng maraming supling. Salamat po, we release blessing after blessing in the name of Jesus. At mula sa Kalingap Community Church and Charis Basilican Church at sa kapangyarihan na mula sa bansang Pilipinas, ay rin mo pinapahayag at dinideklara na si Kim Hobilia Solpico and Jay Solpico ay mag-asawa na! Palapalan natin! Sila po pagbibay, sila po ay ganap na at tunay ng mag-asawa! Siyempre, mayroong kiss na bride dyan. Di pwede wala. Although na marami ng kiss na bride dyan, ikaw rin naka-original. Legit na halik mula kay Kim at kay, siyempre, sa kanyang asawa na si Jay. Dapat mga isang oras yan. Ayan na! Picture!